After hours of teaching, gusto mo na lang maging invisible for a while. At ito na nga, ituloy na natin yung usapang introvert teacher. At ayun nga, na-share ko nga po sa inyo na introvert teacher talaga ako. At na-share ko sa inyo yung mga experiences ko, ano yung mga nararamdaman ko. At yun nga po, una sa lahat, huwag niyo pong masamain kung may mga ganitong teacher. Yung tipong katapos nilang magturo, parang pagod na sila. Yung ibig lang sabihin nilang gusto lang nilang maging invisible for a while. Yung magkaroon muna ng katahimikan kahit konti lang. Because it's their time or it's their chance para mag-recharge. Alam nyo, hindi tayo mareklamo sa trabaho. Ako kasi aminado ako, dito ko nakita talaga yung purpose ko. Dito mo mafe-feel yung fulfillment, satisfaction, especially kapag may mga batang natututo sa'yo, may mga batang makakakita sa'yo, nakaka-appreciate sa'yo. And of course, this is your calling. Alam mo yung tipong ang dami mong course, pero at dito ka pa rin dinala. At dito mo nakikita yung sarili mo na mas nag-grow ka. At syempre, it's not only about you, kundi para din sa mga bata na tinuturuan mo. Di lang sa mga bata, pati sa mga kapwa guru mo or yung environment. Pero sabi nga, may mga kanya-kanya tayong ugali na hindi mo maipipilit. Halimbawa nga neto, kung talagang minsan may mga teacher na gustong mapag-isa, hindi sila marunong makisama or parang ayaw nila kayong kasama. Ang totoo niyan, gusto namin maging bilong. Gusto rin namin ng mga taong may nakakausap. Pero syempre, may tamang energy lang doon. Kumbaga parang may tamang battery lang para doon. So yun nga, magbabasa tayo ng mga shinare ng mga ibang teachers dito. So tignan natin kung makaka-relate tayo. May na-introvert ako, pagturuin na lang ako. Wag lang ako isali sa mga activities ng mga teacher like mag-MC, di ko talaga kaya talaga, na-stress ako. Na-try ko na mag-MC pero small school lang yon at private kasi no choice bunutan yon at ako yung lucky winner. Huwag din pilitin pasayawin. May mga ganun kasi sa faculty, lalo na pag ikaw yung bagong hire, ikaw agad ang iaalay. Kasi nga, bago ka, ganun sa DepEd, tapos may mga muse-muse pa yan na tilalaban sa ibang school. Feeling ko may himatay ako pag humarap sa ibang tao at madaming tao. Kaya ko humarap sa mga bata, wag lang talaga sa mga kapwa teachers ko. Feeling ko kasi ma-judge ako eh. Sana mawala na to sa pagkatao ko. At sabi rin nga ni Sandy, same pati mag-MC na yan, ayoko talaga. Kung yung ibang maingay habang ako simpleng pangiti-ngiti lang sa sulok. Actually, ayan, marami pa. Ayan, maraming mga nag-share sa atin. Ito pa. So, ayan. Pero natawa ako dun sa isang sinabi. Inverter din ako. At yun nga, napatanong ako, ano kaya yung reason bakit naging or bakit introvert ako? At yun nga, based on my research, natural personality pattern daw ito na nasi-shape ng biology, psychology, and environment. Maybe genetics or yung mga early life experiences natin. Pero ito muna yung masasabi ko. So magkaroon tayo ng part 2, lalo na dun sa mga gustong pag-usapan nga yung mga introvert teacher, lalo na yung binasa ko kaninang topic, I mean comment. Alam nyo ba yung mga sinabi nyong experiences na yon, lahat yon na experience ko, mag-MC, mag-muse, mag-pageant. I-share ko sa inyo ano yung mga feelings ko doon, experience ko, and ano yung ginawa ko. Pero yun nga, i-share ko muna sa inyo, ano yung medyo disadvantage, no? I mean yung napapansin ko lang. Kasi ako, dahil alam ko nga yung personality ko, alam ko to, kailangan metacognition. Hindi lang cognitive, dapat metacognition. Kung alam mo saan ka mahina, saan ka malakas, alam mo anong dapat mong gawin. So ako, napansin ko kasi, kapag ikaw lagi kang masyadong mapagsolo, hindi maaalis na ikaw ang mapag-uusapan. At mahirap makahingi ng tulong. Kasi nga, no man is an island. Lalo na sa school. Kailangan at kailangan mo ng mga tao. At syempre, may mga bagay ka rin na dapat iambag. Ito yung nagkakaroon ng misconception, yun. Kasi minsan yung mga introvert na pag-iisipan sila, na-judge na sila, no? Yung iba na pag-iisipan lang, yung iba na-judge na. Kaya pasalamat tayo dun sa mga taong ang lawak ng pag-uunawa. At yun yung mga matatalino talaga. Yung hindi ka agad i-judge. Ayun nga, kapag lagi kang mapag-isa, yung parang hindi mo pinapakita na kailangan mo ng tulong, hindi ka lagi sumasama, na pag-iisipan ka na
di ka marunong makisama. Kaya as a teacher, ang dapat ang gawin ninyo, nagme-meditate na kayo sa umaga pa lang. Nag-full charge na talaga kayo. Yung dapat nyong gawin. Tapos kapag may mga nakakausap kayo, lalo na negatives na, ganito na, kinakalmahan nyo na. Tapos may pamprotekta na kayo. Kumbaga yung nag-pray na kayo. Ganun. Ako lalo na pag may mga magulang nang pumupunta, sabi ko di pa nga ako nagtuturo, tapos may mga magulang na akong kakausapin, mabilis akong maubos noon. Pero Lord, protect me, guide me, protect my mind, ganon. Ganon yung ginagawa ko. So yun, magkaroon tayo ng part 2 dun sa kaninang binasa ko. Gusto ko kasi yung topic na yun.